Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pagsumikapan natin ang bawat isa sa atin, sampu ng ating mga mahal sa buhay, ng ating mga pamilya, na unti-unti nilang matutunan ang pananampalatayang Islam, ay turo natin sa kanila at ito ay kanilang may sa buhay. Lalong-lalo na sa mga magulang na responsibilidad nila ang kanilang mga anak. Responsibilidad nilang kanilang anak na sila ay magabayan. Isa yan sa itatanong ni Allah subhanahu wa ta'ala, mas-uliya sa isang magulang ang kanyang anak na kapag ito ay naligaw dahil sa kapabayaan o katamaran ng kanyang anak na hindi nito dinidisiplina sa pananampalatayang Islam, magiging katanungan sa magulang yan pagdating sa kabilang buhay. Itatanong sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala, o pulan, bakit hindi mo ginabayan ng iyong anak? Bakit hinahayaan mo yung anak mo na gumagawa ng masama? Bakit hinahayaan mo siya na malulung siya sa masamang bisyo? Bakit hinahayaan mo siyang gumagawa ng masama, hindi nagsasala, samut-saring kasalanan ng kanyang sinasagupa? Yan ay itatanong ni Allah subhanahu wa ta'ala sa isang magulang. Tandaan natin mga kapatid, ang isang ama, ang isang tatay ay responsibilidad ni ang kanyang pamilya. Mula sa kanyang asawa, sa kanyang mga anak, sa kanilang kaligtasan ay nakasalalay sa kanyang magulang. Nakasalalay sa kanyang ama sapagkat ang ama ang siyang nagtatarbiya. Siya ang haligi ng tahanan na kapag ang haligi na yan ay kulang sa kaalaman sa pananampalatayang Islam, kulang sa pagdidisiplina sa kanyang anak, tiyak na magkakaroon ng pananagutan sa harap ni Allah subhanahu wa ta'ala pagdating sa kabilang buhay. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pagsumikapan natin ang natitirang araw dito sa buwan ng Ramadan, lalong-lalo na nandito tayo sa Ashrul Awakhir. Sa mga gabi na tayo ay tumatayo para sa Laylatul Qadr, tayo nagsasakripisyo, hindi pa huli ang lahat upang makamit natin ang gantimpala ng isang tao na nagsasakripisyo sa mga gabi ng Laylatul Qadr upang paramihin niya, sambahin niya si Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi natin isa-isip mga kapatid na ang buwan ng Ramadan na ito na dumating sa atin, hindi natin natitiyak kung maabutan pa natin ang mga susunod na buwan ng Ramadan. Marahil, maaring ang bawat isa sa atin na nakakasama natin ngayon sa oras na ito, hindi natin nasisiguro kung makakasama pa rin ba natin siya sa susunod na buwan ng Ramadan. Yun yung dahilan kung bakit dapat natin samantalahin. Dapat natin madaliin yung pagbalik loob natin kay Allah subhanahu wa ta'ala at paggawa natin ng kabutihan sapagkat yung kamatayan, al-mautu ya'ti baghtatan. Yung kamatayan ito ay dumarating ng biglaan. Hindi ka inaabisuhan ng kamatayan na sasabihin niya sa iyo na, o pulan, mag-ingat ka kasi itong araw na ito, itong oras na ito, ay bibisitahin kita. Walang ganun sa pananampalatayang Islam. Biglaan yung pagdating ng kamatayan at wala rin sukatan sa sigla o sa lusog ng ating pangangatawan. Maaring may mga tao na sila pa mas malusog ang pangangatawan sa atin, mas maganda pang kanilang pisikal na pangangatawan, pero sila pa yung unang dinatnan ng kamatayan. Nangangahulugan lang yung mga kapatid, walang pinipili ang kamatayan. Kung ano ang nakatakda sa tao, kung kailan siya mamamatay, ay darating ito sa kanya na walang pag-ahantala. Dalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na bago dumating sa atin ang ating kamatayan, ay tayo ay nasa estado ng isang tunay na Muslim. In the first place, yun ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Huwag niyong hayaan, sabi ni Allah, na datnang kayo ng kamatayan na hindi kayo tunay na mananampalataya o Muslim, sumasamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.